Nagising ako dahil sa sikat ng araw, nagunat-unat ako at kumunat ang noo ko nang makitang wala na sa tabi ko si Boris. Mama, good morning, napalingon ako at napangiti ako nang makita ang 4 na taong mahalaga sa buhay ko. Meron po kaming surprise sa iyo mama, napatakip ako sa bibig ko at naluluha akong tumingin sa kanila, may dala-dala silang cake at naka-party hat pa sila. Happy birthday sa pinaka-the best naming mama sa buong mundo. Nakangiting sambit ni Zian sakin at niyakap niya ako. Mama, sambit ng bunso namin, thank you sa inyo, naluluhang pasasalamat ko sa kanila. 7 taon na ang nakalipas magmula nung trahedya sa buhay namin. Akala ko noon, mawawala na ako sa kanila, akala ko hindi ko na sila makakasama pa, pero may awa ang Diyos sakin, dahil binalik niya ako sa pamilya ko, binalik niya ako dahil alam niyang magiging masaya pa ako. 1 taon akong nakoma at yung mga araw na hindi pa ako nagigising, yung araw na nagising na si Zian at bumalik muli sa maayos ang katawan niya. Ang sabi ni Boris sakin sobra daw ang pag-aalala ng 2 anak ko, halos hindi na nga sila humiwalay noon. Isa rin siguro yung dahilan para bumalik ako at maging mabuti ang kalagayan ko. Nataman kasi ang puso ko ng balang tumama sakin nung binaril ako ni Georgia kaya naging komplikado ang lagay ko. Laking pasalamat ko na pinagdasal nila ako na bumalik muli sa kanila at maging maayos ako. Laking pasalamat din ako na mabubuhay pa ako ng matagal at alam kong yun din ang gusto ng kakambal ko. Napangiti ako nang maalala si Arminda, alam kong masaya na rin siya dahil natapos na rin ang lahat. At nabigyan ko na rin siya ng hustisya. Arminda, masaya ka na ba ngayon sa nakikita mo? Pasensya ka na hindi pa kita pwedeng samahan dyan. Gusto ko pang makasama ang pamilya ko ng matagal. Pero huwag kang mag-alala, ako na ang bahala kay Kobe, at alam ko rin hindi siya pababayaan ng pinakamamahal mo. Hindi ko pa rin maiwasan ang hindi malungkot dahil kahit ano pang saya ko kung wala naman ang kalahati ng buhay ko may kulang pa rin. Sabay-sabay naming tinahak ang tamang landas, sana sabay kaming naging masaya sa kanya-kanya naming buhay. Sana nandito pa rin siya hanggang ngayon kasama ko. Arminda, sorry kung wala akong nagawa noon para iligtas ka, sana nakilala mo si mama lalo na ang mga pamangkin mo, at sana magkasama pa tayong bumuo ng pangarap natin noon. Nakangiti kong pinunasan ang mga luha ko at bahagya kong hinaplos ang puntod niya. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo, maraming salamat sa pagpoprotekta sa akin, mahal kita my twin, my best friend, palagi kang nasa puso namin. Natatawang sambit ko at pinunasan ko ang mga luha kung hindi namalayan na tumulo na pala. Ikaw na ang bahala sa amin sa pangalawang yugto ng buhay namin. Happy birthday sa ating 2 Arminda. Nakangiti bulong ko sa puntod niya at hinipan ko yung cake na dinala ko rito para sa kaarawan namin ng kambal ko. Nakangiti ko ring inaalala nung mga panahon na magkasama pa kami, kung paano niya ako pag-alitan sa tuwing naghahabol ako kay Boris noon, kung paano siya maglambing sakin at kung paano siya ang naging sandalan ko sa lahat ng problema ko. Napatingala ako sa kalangitan at napapikit ako nang maramdaman ko ang malakas na hangin na parang niyayakap ako. Napadilat ako at napatayo ng makarinig ako ng boses pero wala naman dahil ako lang ang tao dito sa puntod ni Arminda. Arminda, mahal na mahal kita, sana masaya ka na sa nakikita mo ngayon dahil masaya na rin ako. Bulong ko sa hangin at napayakap na lang sa sarili. Napangiti ako nang makita si Jimmy at si Kobe na may dalang bulaklak kaya sinenyasan ko silang lumapit. Yakapin mo nga si tita gwapo kong pamangkin, nakangiting sambit ko sa kanya kasabay ng isang mahigpit na yakap. Mama o si tita, binata na kaya ako, busanggat na sambit niya pero napangiti din kaya napanguso ako. Pasensya na kamukha mo kasi si mama mo, Aish. Parehas kayo ni Lola yan ang sinasabi sakin kaya lamog na lamog ang pisngi ko, nakangusong sambit niya kaya natawa ako pati na rin ang papa niya. Hindi ko akalain na makakatawa at makakangiti pa ako sa kabila ng lahat. Parang ngayon ko lang naramdaman ang ganitong pakiramdam yung walang problema at puro saya lang. Sa lahat ng nangyari sa buhay ko marami akong natutunan. Nasa buhay, hindi lang palaging masaya may halo ring lungkot pait, puot at pighati. Na lahat ng problema kayang solusyonan, na huwag matakot sa haharaping pagsubok. Maging matapang, maging malakas at mas lalo ang maging matatag.
Dahil kung susuko ka, hindi mo mararanasan ang maging masaya at matagumpay sa buhay. Laban lang ng laban hanggat may ipaglalaban, kung madadapa ka bumangon ka at harapin ang bukas na may pag-asa. Kung nakagawa ka ng isang pagkakamali, itama mo dahil walang mawawala sa iyo kung susubukan mo. Sa buhay, hindi naman lahat sa atin nararanasan ang marangyang pamumuhay. Marami pa rin sa atin ang nalulugmok dahil sa hirap pero hindi yun dahilan para sumuko. Lumaban basta nasa tama ka at tama ang ginagawa mo. Yun ang isa sa dahilan kung bakit nanatili akong buhay at nanatili akong matatag. Dahil alam ko sa maraming bukas may naghihintay sa akin na bagong pag-asa. Halika na tita, nakausap ko na si mama at alam kong masaya na siya ngayon dahil kasama ko na si papa. Nakangiting sambit sa akin ni Kobe at inabot niya ang kamay niya sa akin. At sabay na kaming naglakad palayo sa puntod ni Arminda. Huling sulyap pa ang ginawa ko bago ako huminga ng malalim at nakangiti akong umangkle kay Kobe. Sa muli nating pagkikita Arminda, ano ang gusto mong pag-usapan Jimmy? Nakangiting tanong ko sa kanya pagkatapos niya akong dalawin dito sa bahay namin ni Boris. Almost how many years last na pagkikita namin nung birthday namin ng kakambal ko. Pumunta kasi sila sa ibang bansa ni Kobe, ang pamangkin ko upang makalimot sa lahat ng nangyari lalo na sa anak nila ni Arminda. Ilang taon din alay sa kanyang ama na naghirap sa kamay ni Georgia, kaya nagdesisyon si Jimmy na lumayo muna at mukhang kababalik lang nila ngayon. Welcome back, nakangiting sambit ko sa kanya nang umiti naman siya. Naparito ako dahil may gusto lang akong ibalik sayo. Kumunat naman ang noo ko sa kanya, ibalik, wala akong natatandaan na may ibinigay ako sayo. Ngumisi naman siya sakin at may nilapag na notebook na may kalumaan na rin. Yan ang huling binigay sa akin ni Arminda bago kami nawala ng connection noon, ang sabi niya, dyan lahat ang nilalaman ng mga saloobin niya. Binalik ko sayo yan dahil hindi talaga para sa akin yan. Kung hindi para sayo ang huling sinabi niya sa akin, ibigay ko sayo sa tamang panahon. Muntikan ko pang makalimutan na ibalik sayo kung hindi lang yan nakita ng anak namin. Natigilan ako at napatitig ako sa notebook na sinasabing diary ng kakambal ko. Kinuha ko agad at niyakap ng mahigpit, yan ang tanging kayamanan ni Arminda na ibibigay niya sayo. Ang tanging alaala niya, I think dyan mo malalaman ang lahat ng mga pinagdaanan niya. Napapikit ako at napayakap ng mahigpit sa diary niya, at muling tumulo ang mga luha ko dahil natatandaan ko na ito pala ang palagi niyang daladala noon. Naalala ko pa ang lahat, Arminda, ano yan? Ngumisi ako sa kanya at sinilip yung tinago niya sa likuran niya. Nanlaki ang mga mata niya at inayos ang eyeglass niya. Wala, hinahanap mo daw ako. Tiningnan ko siya na naghihinala na hindi naman siya makatingin sa akin ng maayos kaya natawa na lang ako sa kanya. Oo, hindi na kasi tayo nagkikita kahit nasa iisang bahay lang tayo. Ngumiti naman siya sa akin at inilalim niya sa unan ang hawak-hawak niya. Ikaw talaga, busy lang tayo sa mga exams natin, alam mo naman hindi tayo magkaklase, house exam. Napakamot naman ako sa ulo at padabog na umupo ako sa kama, basic, nakangising sambit ko sa kanya at nahiga ako sa kama ko. Iisa lang ang kwarto namin pero magkahiwalay kami ng kama. I knew it, matalino ka, ngumisi lang ako sa kanya at tumangala ako sa kisame at nahiga din siya sa kama ko, at sabay naming tinanggala ang kisame ng kwarto namin. Erlinda, kamusta kayo ni Boris? Natigilan naman ako pero ngumiti lang ako. Okay naman kami, busy lang siya sa girlfriend niya. Kamusta ka naman, hindi ka na ba umiiyak? Nahuli kita sa banyo nung nakaraan na umiiyak ka, konti na lang susugudan ko na si Boris sa pagpapaiyak niya sa'yo, sigaw niya na siyang kinatawa ko lang. Hindi na Arminda, tanggap ko na hanggang kapatid na lang talaga ang tingin sa'kin ni Boris. Ikaw, may love life ka na ba? Ha? May boyfriend ka na no? Wala, bawal pa tayong magnobyo, di ba? Magagalit si Papa. Napailing na lang ako sa kakambal ko pero ramdam ko may tinatago siya sakin. Sus, atin-atin lang naman ito Arminda, ang damot mo. Sira ka talaga, wala nga, kapag nagkaroon man, alam mo na ikaw ang una kong sasabihan. Humarap ako bigla sa kanya na humarap din siya sakin. Talaga Arminda, pang-aasar ko sa kanya. Oho Arminda. Tinulak niya ang noo kaya sinaway ko siya na kinahalakhak lang niya. By the way Arminda, ba't may lagi kang dalang notebook?
Natigilan naman siya at nanlalaki ang mga mata niya pero ang pinagtataka ko namumula siya. Anong notebook? Of course nag-aaral ako, way. Sinaman niya ako ng tingin kaya napataas na lang ako ng kamay sa kanya. Basta Arminda walang secrets, okay? Promise, walang secrets. Nag-pinky promise kaming dalawa at sabay kaming natawa. Walang iwanan Arminda ngumiti siya sakin at tumango. Walang iwanan pangako, lalaban tayo ng magkasama. Sabi mo yan oo, pero ano yung tinatago mo sakin? Wala, woy, Erlinda, ble, ano na muna kasi yun? Wala naman, yun ang masasayang alaala na dadalhin ko hanggang sa mamatay ako. Nangako ka sakin Arminda na lalaban tayo ng magkasama pero bakit ikaw lang ang lumaban? Nangako tayo na walang iwanan pero bakit mo ako iniwan? Napahagulgol na lang ako habang mahigpit kong niyakap ang diary niya. Han, Boris, niyakap naman niya ako at napahagulgol na lang muli ako habang yakap-yakap ako ni Boris. Mauuna na ako Erlinda, I'm sorry for everything, hindi ko nagawang protektahan si Arminda hanggang sa huli. Pinunasan ko ang mga luha ko at lumingon ako kay Jimmy na nakaiwas ng tingin sakin, pero nakita kong tumutulo rin ang mga luha niya. Hinawakan ko siya sa kamay. It's not your fault, hindi matutuwa si Arminda kung hindi natin papakawalan ang mga sarili natin sa nakaraan. Naging daan siya para hindi natin sisihin ang mga sarili natin, nagsakripisyo para maging maayos ang lahat. Aminado akong hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako dahil wala na siya. Wala na yung kakambal ko na naging karamay ko sa lahat. Pero lahat ng nangyayari may rason, at mas pinili ni Arminda ang pagpaparaya para sa ating lahat kaya patawarin mo na ang sarili mo. Wala man si Arminda ng physical pero nandyan naman siya, at tinuro ko ang kaliwang dibdib niya. Nandyan siya sa puso mo habang buhay, nandyan ang mga alaala niya na dadalhin mo habang buhay. Please be happy, don't worry about me. I'm fine, matagal ko nang tinanggap na hindi na babalik sa atin si Arminda at masaya na siyang naglalakbay sa kabilang mundo. Nakangiting sambit ko sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin at pinunasan ang mga luha niya. Thank you. Hayaan mo dadalaw muli kami rito kasama na si Kobe. Huwag mong kakalimutan na dalawin sila mama at papa, ha? I'm sure miss na nila si Kobe. Nakangiting pahabol ko sa kanya na tinanguan at kinawayan niya ako. Inakbayan naman ako ni Boris at hinawakan ko yung kamay niya. Samahan mo ako bukas sa puntod ni Arminda, sambit ko kay Boris nang initian ako at hinalikan ako sa noo. Oo naman. Pumikit lang ako at hinawakan lang ng maigi ang diary na iniwan sa aking alaala ni Arminda. Binasa ko ang naksulat sa diary. Hi diary, first time kitang magagamit, regalo kasi sakin ito ng kuya namin, ako pala si Arminda Escudero, ang magiging karamay mo sa lahat, may kakambal ako, siya si Erlinda Escudero, Pasko ngayon kaya masaya kaming nagdiriwang. Natandaan ko na niregaluhan kami ni kuya ng notebook, diary pala ang ginawa niya rito samantalang ako puro love letter kay Boris. Napalingon ako sa lapida ni Arminda at umupo ako sa ibabaw nito at nahiga. Nagbasa pa ako sa mga susunod na pahina pero puro kalokohan at pagtatiray niya ang mga nababasa ko. Diary, samahan mo nga akong sugurin si Boris, pinapaiyak niya ang kakambal ko, mahal na mahal ko yun, tapos sasaktan lang niya. Napailing na lang ako, naghanap ng backup pero sa isang diary. Natawa na lang ako at nagbasa pa hanggang sa nabasa ko yung nagkakilala sila ni Jimmy. Diary, nagbabalik ulit ako, may nakilala akong barista sa isang coffee shop na paborito ko. Ang gwapo niya kaso nakakaasar yung ngiti niya. Gwapo naman talaga si Garrett pero mas gwapo syempre yung asawa ko. Diary, hindi ko na kaya ito, sinagot ko na si Jimmy. Oo kami na pero secret lang ito, gusto ko sanang sabihin sa kakambal ko kaso nalulungkot siya ngayon, kaya ay ka-comfort ko muna siya at saka ayokong malaman ni mama at papa yun kasi baka magalit sila sakin, bawal pa kasi kami magnobyo. Natatawa at napapailing na lang ako sa mga pinagsusulat niya sa diary niya, kung saan yung first date, first kiss nila ni Jimmy nakalagay rito. Paglipat ko sa mga susunod na pahina natigilan ako sa sunod na nakasulat at napabangon ako bigla. Diary, what should I do? May nalaman ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Si mama, siya pala ang pumatay kay lolo. Napakasama niya, nagawa pa niyang banta na papatayin ang kakambal ko.
No, hindi maaari yun, kailangan kong gumawa ng paraan para protektahan si Erlinda. Napatulala na lang ako habang isa-isa nang tumulo ang mga luha ko at napatingin ako sa kamay kong nanginginig. Nilaipat ko pa sa isang pahina na siyang nagtuloy-tuloy na ang mga luha ko. Diary, feeling ko may nakamata sakin lalo na sa kakambal ko. May hinala ako tungkol kay Georgia, sa girlfriend ni Bored. Natatakot ako sa mangyayari sa amin. Gusto kong magsumbong kay Papa pero baka hindi niya ako paniwalaan. Gusto kong magsabi sa boyfriend kong si Jimmy pero ayoko siyang mapahamak. Ano nang gagawin ko? Please help me. Diary, I'm 4 months pregnant. I'm sorry kung ngayon lang dahil gulong-gulo na ako dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Mangyaring tulungan ako. Gusto kong protektahan ang pamilya ko laban sa halimaw na yun. Gusto kong protektahan ang kakambal ko. Diary, thank you so much sa lahat ng pakikinig sa mga saloobin ko. Baka ito na ang huli na magsusulat ako sa'yo. Salamat dahil kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko sa tuwing nandyan ka, Diary. Baka kasi hindi na ako makabalik pa. Thank you sa lahat, Diary. Mawala man ako, nandito pa rin naman ang alaala ko. Erlinda, my lovely twin, may huling liham ako sa'yo sa huling pahina na ito. Paumanhin, nagmamahal, Armin de Escudero. Napahaplos ako sa huling sulat niya sa diary niya na may bakas ng mga luha. Sigurado akong umiiyak siya habang sinusulat niya ito. Dinala ako sa huling pahina kung saan may huling liham siya para sa akin. Sa aking mahal na Erlinda, alam ko kapag nabasa mo ito wala na siguro ako. I'm sorry kung hindi ko natupad ang mga pangako ko sa'yo. Sorry kung hindi na tayo lalaban ng magkasama. Ayokong dumating sa punto na ikaw ang mawala kaya isasakripisyo ko ang buhay ko para mabuhay ka. I'm sorry kung mas pinili kong mag-isang labanan ang lahat para matigil ang kasamaan nila. Kikidnapin tayong dalawa sa gabi kung saan nahuli tayong magsasama. Sorry kung may iwan lahat sa'yo ng sakit at pait. Selfish ba ako? Mas pinili kong itaya ang buhay ko kaysa mas pinili kong mabuhay na kasama ang mga taong mahal ko. Hindi ko kakayanin kapag ikaw ang masasaktan. Sana patawarin mo ako sa gagawin ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo nila Papa at Kuya. Please, mag-iingat ka sa kanila. Hindi sila basta-bastang tao. Baka kapag nawala na ako, hindi pa rin sila titigil. At ikaw naman ang gagawin nilang target para makuha ang lahat ng gusto nila. Ikaw na ang bahala sa pamilya natin at sa anak ko. Please be strong and be happy for me. I love you more than myself. Palm, hanggang sa muli nating pagkikita. Nagmamahal, our lovely Armin de Escudero. P.S. Huwag kang iiyak, okay? Magtatampo ako. Napatulala na lang ako sa huling liham niya sa akin habang wala nang tigil ang pagpatak ng mga luha ko. Napayakap ako ng mahigpit sa diary niya. Nakatulog na ako sa kakaiyak habang nasa ibabaw ng libingan niya pero nagising na lang ako nang may tumatawag sa akin. Erlinda. Damilat ako at napansin kong nasa isa akong damuhan. Napapikit na lang ako nang tumama sa mata ko ang sinag ng araw. Napabangon ako at nanlaki ang mga mata ko nang makitang may taong nasa tabi ko. At mas lalo akong napaiyak nang makita ko siyang muli. Arminda, sigaw ko at niyakap ko siya bigla nang kinatawa naman niya. I miss you, umiiyak na sambit ko habang yakap-yakap siya. Hinagod naman niya ang likuran ko kaya napabitaw na ako sa kanya. You are a big girl now, nakangiting sambit niya sa akin. Nakatulala lang ako sa kanya, ayokong kumurap dahil baka hindi ko na siya makita. Sorry for everything, sorry dahil mas pinili kong umalis, mas pinili kong iwan kayo. Mahirap pero masaya na ako dahil natapos na natin ang nasimulan. You are strong and I'm so proud of it, I'm so proud na nakaya mo ang lahat. Tatandaan mo wala man ako sa tabi mo pero nandyan lang ako sa puso mo. Nandyan ang mga alaala ko habang buhay. I'm so happy because you are so happy now. Makakapaglakbay na rin ako dahil alam kong kaya mo na ngayon. Thank you and I love you. Humarap siya sa akin at nakangiti niyang pinunasan ang mga luha ko. Mahalin mo ang pamilya mo ng tapat at buong puso, o siya mauuna na ako dahil alam kong may naghihintay pa sa'yo. Tumayo na siya at inabot niya sa akin ang kamay niya kaya nailing na lang ako at napangiti bago ko inabot ang kamay niya. Erlinda, pwede ba kitang yakapin sa huling pagkakataon? Natawa naman siya sa akin, of course, iisa na tayo ngayon. Napangiti naman ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Mahal na mahal kita Arminda, mahal din kita.
Kumalas na ako sa yakap niya at napatakip na lang sa bibig ko dahil humahagulgol na ako ng iyak. Naglakad na siya palayo sakin at muli siyang lumingon sakin, at saka ngumiti ng may galit, kaya nanlaki ang mga mata ko hanggang sa unti-unti na akong humahagulgol. Erlinda, hanggang sa muli mahal kong kapatid. Napadilat ako at bumungad sakin ang nag-aalalang mukha ng asawa ko na si Boris. Boris, nalalaya niya akong maupo. I thought something bad happened. Ngumiti ako sa kanya at pinumasan ko ang mga luha ko. I'm so happy, nakangiting sambit ko sa kanya. Para saan? Na masaya na ang kakambal ko. Bumaba na ako at hinaplos ko kaagad ang lapida ng kakambal ko. Ang tagal na pala nung huli tayong nagkasama, almost 15 years ka nang wala sa piling namin pero nanatili pa rin ang mga alaala mo sa aming lahat. Nandito ka sa puso naming lahat lalong-lalo na sa naiwan mo. Hanggang sa muli kakambal ko, magkakasama rin tayo pero alam kong hindi pa ngayon, masaya ka na kaya masaya na rin ako. Wala nang bigat at sakit sa puso ko ngayon dahil parehas na nating pinalaya ang lahat mula sa nakaraan. Mananatili na lang ang lahat ng trahedyang nangyari sa atin sa nakaraan. Sabi nga nila, the show must go on kaya mas magpapatuloy ako sa buhay kasama ang mga taong mahal ko. I love you Armines, you are always in my heart. Halika na, ngumiti ako kay Boris at umangkla na ako sa braso niya bago kami lumabas sa museum ni Arminda, habang mahigpit kong niyakap ang tanging alaala niya sakin. Lumakas ang hangin kaya napangiti na lang ako at saka kami umalis ni Boris. Magpapatuloy at haharap sa buhay ng buong lakas at tapang na kahit na anong unos o sako naman ang dumating mananatiling matatag. Ako ang babaeng nabuhay sa madilim na nakaraan ngunit ngayon ay masaya akong namumuhay.